title ng aking message ay Sharing the Gospel to Those in Your Sphere of Influence. Ang pagbabahagi ng mabuting balita doon sa mga taong nakapalibot doon sa iyong area of influence. Doon sa mga taong naaabot mo at nakaka-epekto din naman sa iyo. Ngayon kasi pag sinabi natin kasi sharing, alam natin na evangelism. Pag sinabi yung evangelism dyan, marami ang umaatras. Diyan maraming kinakabahan. Sasabihin na, hindi naman ako marunong magsalita. Ako naman ay hindi Bible expert. Hindi ko nga ma-memorize yung ano nga yun, John 3 ano. O, hindi ko nga alam. Hindi ako paano ako mag-share. Ako minsan basta-basta na lang makapagsalita, baka ako minsan maka-open. Yun ang reason ng marami. Kaya yung word na evangelism, minsan nakakatakot. Ang alam niyo po ba mga kapatid, hindi nagsimula ang Kristiyano sa pulpito. Hindi po sa pulpito nagsimula ang Kristyanismo. Ito po ay nagsimula saan? Sa relationship. Nagkaroon po na ng relationship bago pulpit. Bago nagkaroon po kapatid ng mga churches na tulad nito, ano muna? Bahay-bahay muna. Grupo-grupo muna. Ilalim muna ng mga puno. Parang hindi ko naman po minemention yung hindi ko naman po binabalikan yung storya ng church natin. Pero ang church natin nagsimula din sa bahay-bahay, ilalim hindi naman ilalim ng, meron din ilalim ng puno. Pagka yung bahay ay hindi magamit sa ilalim ng puno. Sa mga gara-garahe muna, mga kapatid. Pero bago nagkaroon ng sermon, ano muna? Kwentuhan muna. At bago magkaroon ng mga misyonero, ano po ang nagkaroon muna? Ay di mga ordinaryong tao muna na binago ni Jesus. Ano mga kapatid? Kaya po ang part 1 ng aking message, dalawang part lang po ito. Part 1 and part 11. Part 1 and part 2 lang, dalawang po mga kapatid. Ang part 1 ay God-given assignment. Tayo po lahat mga kapatid ay may assignment. Hindi ka Kristiyano at sasabihin mo at Kristiyano lang, wala akong assignment. Hindi po mga kapatid, lahat tayo ay may God-given assignment. Ano ang assignment natin? Kasi ito, ang inutos na Jesus sa kanyang mga disciple, make disciple of all nation. Yung po ang ating assignment. Kaya po mahalaga na matanggap natin na tayo ay may assignment. Maghatid ng gospel. Ito po ang maganda. Ito po ang maganda. Hindi natin kailangan palitan ang mga taong nakapalibot sa iyo para kung kanino mo ihatid ang gospel. Hindi mo kailangan maghanap. Nakapalibot na sa iyo. Kasi hindi po lahat maabot ng pastor. Pero lahat may maaabot ng tatay. Tama? Tama ko lumar? May maaabot ng nanay. May maaabot ng ate. May maaabot ng kuya. May maaabot ni kumare. May maaabot ni Bards. May maaabot ni katrabaho. May maaabot ni bossing. May maaabot na ni bata, ni buhay. May maaabot ng classmate. May maaabot ng kasosyo. May maaabot ng kadans. May maaabot ng kadorm. May maaabot ng kaorg. May maaabot ng kakosa. May maaabot ng kapitbahay. May maaabot ng kajim. May maaabot ng body. May maaabot ng nibads. May maaabot ni insan. May maaabot ni tol. At may maaabot ni babe. Ayan. Kahapon, kamusta na yung mga babe? Balik ako, nahalanta na ba yung mga rosas ninyo? May tip ako sa inyo, parang di malanta rosas nyo. Pag ang rosas ninyo, cross stitch. Hindi malalanta yan. Pwede yung gamitin every year. Abot next year. Ano, mga kapatid? So, mga kapatid, hindi lahat tinawag para maging preacher. Pero lahat tinawag para maging witness. Tama, mga kapatid? Lahat tayo witness. Kasi doon tayo nilagay. Yun ang mission field natin. Ipakilala yung mga taong nasa spirit of influence natin kay Jesus with grace and with dependence on the Holy Spirit. Kasi ito mga kapatid, aminin na natin, majority po ng istorya ng buhay natin ay may magkikwento tayo na kaya tayo nakakilala because someone close to us simply took the initiative to share the gospel experience. Tama po mga kapatid? Kaya ang reality na maraming tao nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng personal relationship. Bihira sa large crusade. Ako nakakilala dahil pumunta si Billy Graham sa Luneta. Doon ako naborn again. Pwede yung experience na yun. Pero talaga ang tunay na nakakilala sila. Someone started. Someone planted
planted the seed bago pa siya makapunta doon kay Billy Graham. Someone like you nag-witness sa kanila. Kaya po mga kapatid, each of us is an influencer. Tama? Influencer ka para sa God's kingdom. Paano ka makaka-influence? By living a consistent Christian life. By sharing the gospel with confidence and with respect. Ang problema, maraming mga Kristiyano na, ay, nakakatakot naman yan. Aminin ko po, nung una, pag sinabi evangelism, nang una kong kinatatakutan. Pangalawa, nahihiya. Nakakahiya. Hindi ako marunong lumapit. Eh, paano ko sa mga mag-anak? Ay, di, mas lalong, ang tawag dito, awkward. Nakaka-awkward. Pag sa mga kakilala. Tapos, inadequate ka, kulang ka man ako ng kaalaman. Ang matindi nito, unsure ka pa sa faith mo. Hindi ka pa ganun katatag sa pananampalataya mo. Mga kapatid, kaya namimiss mo yung opportunity to fulfill God's commission sa atin mga kapatid. Amin mga kapatid, sa nakita na natin that we have all an assignment. Amen. Salamat po sa 5 na may assignment. Oh, ito na yung part 11. Part 11, pakita mga kapatid. Oh, kita nyo, 11. Ay, ka maniwala sa akin eh. Dalawa, part 1 and part 11, oh. Principles for impactful influence. Ito naman po yung prinsipyo kung paano talaga yung ikaw ay talagang may power yung pag-influence mo. Number 1, point 1. Recognize and map your sphere of influence. Ayan, i-recognize mo, tanggapin mo, ito pala yung aking influence. Ito pala yung mga taong dapat kong minimisyonan. Ito pala yung mga taong dapat ko sinesyaran. Ito pala yung mga taong wini-witnessan ko. Pero mga kapatid, hindi po, kahit nga si Kambal, si Pia at si Alex, magkaiba yan ng sphere of influence. Lahat tayo may unique sphere of influence. Ano ba yung sabihin nun? Kahit sila magkasama sa bahay, merong kaibigan si Pia, ka-close si Pia na hindi masyadong ka-close ni Alex. So different pa rin ang kanilang network. Kami magkasama, kahit lagi kami magkasama niya, saan man kami pumunta, kahit nga sa trabaho, kasama niya na ako lagi, kaya matawag sa akin ng mga pasyente, Dr. James na rin eh. Eh, hindi naman ako doktor, pastor ako, hindi ko na kinokorek. Ah, sabi ko po, doktor na rin. Oh, eh nakakahiya naman sabihin mo, hindi po ako doktor, baka mapahiya. Hinahaya ako na lang. Ang tanong mo sa akin, wala ka po kayong pasyente, ako'y bakasyon. Pahinga muna. Ibig ko sabihin mga kapatid, kahit kami lagi magkasama, magkaiba pa din yung person na may influence at may impact. Kasi meron siya kakilala na kaibigan niya na hindi ko naman masyado kakilala. Meron naman akong mga kamag-anak na hindi pa niya nakikita. So lahat tayo mga kapatid, kahit tayo ay magkakasama, lagi tayo mayroong unique sphere of influence. Kaya tatandaan nyo, if you have a unique sphere of influence, sino makakaabot doon? Kayo lang. Because you are the one unique doon sa grupo na yun. Ikaw lang. Kahit pamilya kayo, hindi pwedeng yung magkapatid, hindi kayo pwedeng magturuan kasi meron silang separate people, group, or network. O kakaiba tayo ng network, mga kapatid. Isa example po niyan, mga kapatid, ng pag-abot sa sphere of influence. Alam niyo yung istorya ng di ba yung napag-aralan na natin sa Mark chapter 5, verse 19, yung sa isang lalaki sa sementeryo na sinapian ng pagkadami-daming demonic or unclean spirit. Ano po nangyari doon, mga kapatid? Noong dumating si Jesus, di ba, ang tao takot na takot lumapit doon sa lugar na yun. Yung lalaki na yun, pinipilit na saktan yung kanyang sarili, sinusugatan. Kaya, nang dumating si Jesus, pinalaya ni Jesus. Umalis ang mga espiritu. At ang espiritu pa ka nakiusap na dalhin mo kami sa 2,000 mga baboy na yan. At yung mga baboy tumalon sa dagat at sila'y nangamatay. So doon na lang makikita natin bago yung pagpapalaya na Jesus, makikita natin kung ano ang will talaga ng mga demonic spirit na ito. To kill. Pumatay. Bakit? Noong nasa tao, anong ginagawa niya? Winawasak. Wasak na yung buhay ng tao. Nasa sementeryo ka, doon ka nakatira. Wasak na relationship mo. Tapos winawasak pa ang katawan, sinusugatan. At kung nakalaya, anong ginawa doon sa mga baboy? Tumalo. Pinatay yung mga hayop. Kaya pag may sumapi sa inyong espiritu na masama, ang purpose lang yan is to steal, to kill, and destroy. Pero nung nakalaya ang taong ito, naliwanagan, anong ginawa niya?
Sabi niya, Jesus, gusto ko sumunod sa iyo. Nakita niya yung difference. Kasi yung mga kapatid, akala niyo ba nung sinabihan ng masamang espiritu yun, gusto niya yung nangyayari sa kanya? Hindi niya gusto. Ayaw niya yun. And yet, he is aware. Tulog ba siya nung sinabihan siya? Hindi, gising siya. But he has no control over his body. So aware siya doon sa nangyayari and he does not like, he do not like that. He tama. Hindi nga niya gusto yun. Tama ba ang drama? Ayaw niya yun. And yet wala siya magawa kasi bihag siya. Kaya nung siya nakalaya, ganun na lamang ang kanyang pasalamat, ganun na lamang ang kanyang pag-recognize ng kagandahan ng lalaking itong si Jesus na nagpalaya sa akin. Kaya sabi niya, gusto ko sumunod sa iyo, gusto ko ibigay ang buhay ko sa iyo. Pero ang sabi ni Jesus, bagamat magagamit siya ni Jesus, magandang testimony ito. Magandang patotoo ito, magandang disciple ito. Pero ano sabi ni Jesus? Bumalik ka. Basahin natin. Go home to your family and friends. Saan siya pinapunta? Sa family and friends. Sa sphere of influence niya. At ano ang sabi sa kanya? Tell them how much the Lord has done for you. Certainly, yung mga influence others, certainly, pwede pag sinama ito ni Jesus, pwede magagamit ito ni Jesus, makaka-influence. But he has more impact. Mas effective siya doon sa kanyang neighbor at sa kanyang pamilya at sa kanyang friends. Bakit? Kasi kilala siya. Kasi alam kung ano siya dati. Kasi alam kung anong pinagdaanan niya. Kasi sila mismo na witness nila. Kasi alam mo mismo nila kung anong kondisyon nila. At sila mismo makapagpapatotoo. Totoo nga. Totoo nga sa kanya sinasabi, may Diyos nga, may Kristo nga. Amen mga kapatid. Kaya may nakikilala, may ano ba ako dito? May nakilala ako dito pag sabi nung asawa, ikaw na mag-pray, bro. Ikaw na mag-pray. Ay, nakakahiya naman eh. Kilala ako ng mga taong yan. Nahiya siya mag-pray dahil kilala siya dati kung ano-ano lumalabas sa bibig mo. Hindi pray, pero ngayon magpe-pray ka. Ay, kaya siya nahihiya. Pero alam mo mga kapatid, yun nga ang pinakamaganda. Yun nga ang the best. Kasi makikita nila kung ano ang pinagbago mo, kung sino ka, at ano ang ginawa ni Kristo sa iyo. Amen. Yun ang pinakamaitip. Dati nilang kilala ka, and yet nabago ka. Mga kapatid. Kaya ano ang lesson natin doon? Anong strategy mga kapatid? Your story is your strategy. Tama mga kapatid? Yan ang strategy mo. Gets yung mga kapatid? Amen. Strategy natin yan. Kung dati kang kasama nila, lalo namang sasabihin niya, ano bang nangyari sa iyo? Ano ba nangyari dito? Ba't yung nagkaganyan? Strategy ay ganda. Sisimulan mo doon and then sisigitan mo na. Yun na yung opening. Yun na yung window. Yun na yung pagsisimula ng iyong pagsishare. At anong ginagawa mo kapatid? Ibinibridge mo lang naman sila eh. Ibinibridge mo itong mga taong to patungo kay Kristo. Ikaw ang nagiging tulay. Kaya nga maraming example sa Bible na bridge person. Mga bridge person sila na ginamit ng Diyos para ipakilala ang isang tao kay Kristo. Gumamit si Jesus ng mga tulay. Gumamit si Jesus ng bridge. Ano yung example natin? Si Andrew and si Peter. Ito po yung classic bridge brother. Magkapatid po ito. Si Andrew at si Peter. Sa John chapter 1 verse 42. Alam niyo po ba mga kapatid? Noong silang dalawa, akala kasi natin si Andrew at si Peter ay yung mga mangingisda na nung dumaan si Jesus, sabi nila, "Come, I will make you fishers of man." At sumunod sila. Ay mga kapatid, sa totoo lang, kung hindi mo kilala si Jesus at may lalapit sa iyo na, "Come, I will make you fishers of man," tapos ikaw ay mangingisda, ano sasabihin mo? Makakatingin na lang kayo magkapatid. Eh, sino ba yan? Ha? Sino kayo? Ganon ang magiging reaksyon mo. Pero ang totoo kasi ng mga kapatid, si Andrew ay isang disciple ni John. Na nung sinabi ni John na, look, ano sabi niya? The Lamb of God. The Lamb of God that will takes away the sin of the world. Tinuro ni John, si Jesus yung tumaan. Narinig ni Andrew yun. Sumunod si Andrew,
have found the Messiah. Nakita na namin ang Mesiyas. Kaya mga kapatid, si Pedro, may background na. Si Andrew, may pagsubaybay na. Si Andrew, nakita na niya, nakumpisa ito ang Messiah. Anong ginawa niya? Sinabi niya kay Pedro, Kuya, nakita na namin ang Mesiyas. Sabi naman ni Pedro siguro, wala naman sa Bible yun. Sino ka? Ay di si Jesus yung sinundan namin. Ay di sinisiguro na noon sa mga himalang ginagawa ni Jesus. Nagsubaybay sila, nakabalita sila, narinig nila. Ganun ba? Nagpagaling ba? Nagbukas ba ng mga mata ng bulag? Narinig nila. Nagpakain daw. Nagpakain daw pala, sorry. Yun later part na. At nung dumating nga si Jesus, ayun si Jesus, nung sinabi sa kanilang, Come, I will make you fishers of man. Official calling na lang. Official na lang ng pagtawag. Ito na, tinawag na tayo, let's go. Kaya they eagerly obey and follow Christ. Pero kung walang Andrew, mga kapatid, kung walang Andrew, na naging bridge para kay Pedro, si Pedro isang mangingisda at may sumabing, Come, I will make you fishers of man. Nasasabihin ni Pedro, ay gato. Di ka mga kapatid, gets nyo? Pangalawa mga kapatid, sino pa example? Si Philip at si Nathanael, sa John chapter 1 verse 43 to 46. Sinabi lang ni Philip kay Nathanael, Come and see. Si Philip ang tumawag kay Nathanael, Come and see. Walang debate. Walang pilitan. Invitation lang. Anong resulta? Nakilala ni Nathanael si Jesus. At nagkaroon siya ng pananampalataya. Faith was born. Kaya po mga kapatid, evangelism can start with a simple invitation. Not a perfect explanation. Hindi mo kailangan explain agad na napakalinaw ng doktrina. Invite mo na. Tulad mamaya, mayroon tayong mamaya gabi. May Hearts Day. O, mag-invite kayo ng mga walang puso. Kasi Hearts Day eh. Mag-invite kayo sa mga simple, mga gathering, sa mga mag-invite mo na kayo. Sa church, mag-invite kayo. Imbitahan mo and later they will see. Hindi mo kailangan magkaroon muna ng perfect explanation. Kailangan muna ay invitation. Sino ba? Yung Samaritana. Paano siya naging bridge? Siya naging tulay para sa kanyang mga community. Yung nakatira sa kanyang community. Hindi naman siya trained. Hindi naman trained to sa Samaritana ito. Pangalawa, pangit ang reputasyon ng babae ito. Hindi ka mga kapatid, 5 asawa, tapos may kinakasama, hindi pa asawa, yung pang-anim. Pangit ang reputasyon niya, and yet, siya naging bridge doon sa kanyang community upang makilala nila si Kristo, mga kapatid. Kaya nga, ang lesson natin dito, napag-aralan naman natin, hindi ko na ulit-ulitin, God uses the most unlikely witness. Sa palagay mo, you are not a good witness, mga kapatid. Sometimes God uses the most unlikely witness to reach many. Mga kapatid, dahil binago yung babaeng yun. Mga kapatid, ang uri ng babaeng ginamit na tulay ni Jesus. Sino pa? Yung blind man na pinagaling ni Jesus. Bridge siya para sa mga Pariseo at sa mga iba pang nakakita. Ano sabi niya? Nung pinagaling ni Jesus ang kanyang pagkabulag mula pagkabata, sabi ng mga Pariseo, sino ang nagpagaling sa iyo? Sabi niya, one thing I know, nag-a-argue sila kung si Jesus ba ay Mesiyas o hindi. Pero ang sabi ng bulag na ito, one thing I do know. Ito lang alam ko. I was blind, but now I see. Ganun lang kasimple. Hindi siya theologian. Witness lang siya. You don't need to answer everything. Ang kailangan lang, faithful ka sa iyong testimony. Faithful ka sa iyong nalalaman. Tapat ka lang sa iyong nalalaman. Tapat ka lang sa ginawa sa'yo. Tapat ka lang sa iyong pinagdaanan. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mo nang baguhin ang istorya. Ipakita mo lang kung ano ang tunay na nangyari sa buhay mo. Yun lang, mga kapatid. Sino pa? Si Ananias. Para kay Pablo. Si Ananias ang naging bridge upang si Pablo ay makilala ng mga disipulo. Kasi takot sila kay Pablo eh. Si Pablo dating persecutor ng mga Christian. Ngayon sasabihin mo, believer, baka ano lang yan? Ano yan? Ploy lang yan? Strategy lang yan? Spy lang yan? Para tayo lahat ay mahuli. At tayo lahat ay mapapatay. Mapatahin. So, takot sila. And yet, sino naging bridge? Si Ananias. Sino si Ananias? Nabasa niyo na ba ang Gospel of Ananias? Mga kapatid, sino nakabasa na? Letter of Ananias, nabasa niyo na? Wala!
Eh kasi wala naman talagang letter of Pananis eh. Wala naman talagang gospel of Pananis eh. Wala pa kami sabi doon, nabasa ko na po yun. Bakit ka muna kapatid, saan mo nabasa yun? Wala naman letter talaga. Ibig ko sabihin mga kapatid, hindi siya sikat. Pero si Pablo, nabasa na mga liham ni Pablo? Opo. Kasi si Pablo napaka-popular na minister. Pero sino ang naging bridge para yung breakthrough ng ministry ni Pablo ay maging ganun na lamang? Doon sa isang ordinaryong disciple na hindi nga natin kilala ang storya, wala nga backstory. Pero siya ang naging bridge, mga kapatid. Kaya ikaw pwede ka din maging bridge. Sabi mo, ako naman ordinaryong Kristiyano lang. Pero maaaring mo kapatid, yung nasa spirit of influence mo, yan ay isang minister. Yan pala ay may calling pala si Lord na siya pala ang magmi-minister, magbi-preach, magkakaroon tayo ng evangelistic crusade, o magkakaroon ng miracle healing, magkakaroon ng kung ano pa man. Hindi mo alam. Baka ikaw ay bridge upang marating yung tinatawag ng Diyos. Amen? Ano ba mga kapatid? Kaya ito lagi ang pattern. Rarely, bihira tayo makakita ng isang dinala ni Kristo sa kanya in isolation. Bihirang-bihira yun. Pero ngayon mga kapatid, nangyayari na yun sa Iran. Marami, hindi naman yung nasa Iran ang buhukan, hindi pwede ko sabihin. Sa Iran, maraming mga naging Kristiyano galing sa pagmumuslim. Bakit? Nakipag-usap si Kristo sa kanila sa panaginip. Ang daming istorya. Bakit kailangan, ba't tayo hindi kinausap ni Lord sa panaginip? Eh kasi meron tayo tao na sa ating influence, na naka-influence sa atin. Hindi niya ginamit yung panaginip kasi meron ka katabi na nag-invite sa'yo. May kaibigan ka na nangaral sa'yo. May kapatid ka na nag-witness sa'yo. Eh pero itong mga tao, sino mag-witness sa kanila? Sino mga hangaral sa kanila? Unless God step directly and speak to them directly through their heart. Kaya makita niyo mga kapatid, the Lord is not restricted. The Lord is so powerful that He loves people, that He even in those areas na wala, He reaches people, mga kapatid. Ganun kadakila ang Diyos, ganun kabuti si Jesus. Ganun kalaki ang pagmamahal sa atin ni Jesus. But you have a neighbor, you have a friend, you have a relative, you are to witness to them. You are to be a bridge to them. Nakita niyo po ba ang tema ng mensahe natin? Ini-encourage tayo na tayo ay mag-witness at mag-share ng gospel. Inaalis yung mga harap, takot at maling pag-iisip natin, sasabihin natin, hindi ako, hayaan mo na sila brother lang, sila sister na lang, papel nila, pero ako hindi, dito lang ako, tagalinis lang ako ng church. Dito lang ako, tagapaspas lang ako ng church. Hindi kapatid, we are to make disciples of all nations. Guess ba mga kapatid yun? So point number 2, so ano yung point number 1 natin? Dapat maintindihan natin na tayo ay meron tayong spirit of influence na ating mission field. Pangalawa, ma-cultivate natin ang life worth noticing. Cultivate a life worth noticing. Ipamuhay mo ang buhay na nakapagbibigay buhay. Yun ang ibig sabihin niyan. Kasi mga kapatid, yung action natin, alam niyo yun, speaks louder than words. Tama po mga kapatid? Living a godly life is a powerful witness na nag-create ng curiosity. Kaya sila nagtatanong. Meron ako dito isang kwento na kinuwento nung kabrother natin nung isang araw na nag-sell kami. Nung sila nagkaroon ng family reunion, wala siya dito. Nagkaroon ng family reunion. Siya tinawag para mag-pray. Tapos yung kapatid na matagal na niya, hindi nakikita kasi ng mga nag-abroad yan na kung saan. Sinabi doon sa anak nung kapatid natin na nandito, na nagpe-pray. Sabi niya, uy, hindi ganyan nung araw yan. Hindi ganyan yan. Alam niyo mga kapatid, bakit mo sabi niya yun? Nakita niya there is a difference doon sa kapatid natin na napukaw yung puso of curiosity. Alam niyo mga kapatid, that is an opening. Pagbubukas ng opportunity to share. Nagtaka yung kapatid, hindi ganyan nung araw yan. Pinakawalang niya sa amin nung araw yan. Sinabi pang gayon, kung hampasin niya ng papa ng dos por dos. O, gayon, that is an opportunity. Nagbubukas itself through the life show. Dahil sa buhay na nakikita, opportunity presents itself. Mga kapatid,
mahirap buksan. Anong makikita natin na biblical principle doon? Ito po mga kapatid. Sa Matthew chapter 5, verse 16. In the same way, let your light shine before others. Yan no? That they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Hayaan mong makita ng iba yung ilaw ng Panginoon sa pamamagitan mo. Ano gagawin mo? E di i-reflect mo na lang yung ilaw. Parang yung sina Brother Edgar, sina Kuya Renato, pag nag-flashlight ka sa ulo mo kapatid, iilaw ang buong sanlibutan. Pero hindi sa'yo nang galing ang ilaw. Hindi ikaw ang ilaw. Ano ginawa mo? I-reflect mo lang yung ilaw. Ganun din tayo, Panginoon. Ganun din tayo mga kapatid. Hindi naman tayo ang ilaw. Hindi naman tayo gagawa ng liwanag. Hindi naman tayo gagawa ng ilaw nga. Ano gagawin natin? I-reflect lang natin. Ano i-reflect natin? Ginawa ng Diyos sa atin. Patatagugin lang natin yung biyaya ng Diyos sa atin upang makita din nila yung tunay na ilaw, mga kapatid. Hindi kaya masabi nun hindi ka sinabihan na gumawa ng ilaw, kundi let your light shine sa pamamagitan ng reflection. Ibig sabihin mga kapatid, mainilagay na liwanag ang Diyos sa atin. Ano yun? Yung grace niya. Paano ka ba na-save? Paano ka ba nakakilala? Paano ka ba na-born again? Di ba by grace? Wala ka namang nagagawa, pero and yet, ikaw ay binigyan ng Diyos ng awa, habag at biyaya ng pagbabago. I-reflect mo lang yun. Ano pa? Yung pag-ibig niya, yung himala niya. Ang trabaho mo lang, huwag mo lang itago. Huwag mo lang itago. Maraming Kristiyano kasi na nagpipilit magtago para na maging in pa rin doon sa grupo. Binago na ng Panginoon, pero pinipilit pa rin maki-ride on doon sa grupo na dati niya sinasamahan so that he will not be rejected anymore. Pero kaya kapatid, huwag mong itatago kasi binago ka na. May iliwanag ka na, huwag mong pipiliting itago. Ang consequences niya, pwede ka nilang i-reject. Yun ang consequences. Pero ang maganda naman consequences, pwede din silang maligtas dahil sa iyo. Amen. Ang masama nun, pipilitin mong mag-adapt doon sa ikaw na may liwanag na pipilitin mo pating mag-adapt doon sa kadiliman. Kaya mga kapatid, hindi tayo trying hard Christian. I-reflect mo lang. Kasi madaling i-reflect ang grace ng Panginoon. Amen mga kapatid. Una kang binago. Tapos ngayon, pwede mo sabihin, paano yan, Pastor James? Wala naman akong may isasabing tunay na pagbabago sa akin. Dali lang po. Wala naman akong talagang significant na pagbabago sa akin Ano na lang, sabihin mo na lang ganito mga kapatid. Sabihin mo na lang kung ano ang bago mong nalaman tungkol sa Diyos. Ano yun? Abay, ikaw pa rin mahal ng Diyos. Sa kabila ng lahat. Pwede mo sabihin yun. Yun ang bago mo natutunan. Ano ba bago mo natutunan? Abay, wala palang masamang inisip sa atin ng Panginoon. Ano ba? Lahat pala ng mabuti na gusto ng Panginoon ay inisip niya para sa atin. So ano actually ang sinasabi mo? May nabago din sa'yo. Ano yung nabago sa'yo? Pananaw. Nabago ang pananaw mo. Nabago ang pagkakakilala mo sa Diyos. May nabago din sa'yo. Kaya sabi ko nga sa'yo, walang hindi mababago sa'yo. Imposible yung walang pagbabago sa'yo kapag tunay mong nakilala sa Jesus. Sabi nga niya, ako ang babago sa'yo. Kaya imposible yung wala kang masasabing pagbabago sa'yo. May nabago sa'yo, yung pananaw mo kung ganun lang. Not immediately yung attitude. Not immediately yung character traits. Medyo matagal-tagal yan. Pero kung tunay na talaga nasa iyo, Panginoon, may pagbabago sa'yo. And later on, pati yung mga attitude and character traits mo ay magbabago. Tulad nito, halimbawa, akala ko kailangan ko munang ayusin ang buhay ko. Bago ko lumapit sa Diyos, mali pala. Lumapit lang ako kay Jesus at ako'y binago niya. Inayos niya ang isip ko, pananaw ko at buhay ko. Ano yung nabago? Pananaw. May nagbago pa rin mga kapatid. Pero, tandaan nyo, hindi lahat makikinig sa sermon mo. Babasa muna sila ng buhay mo. Kailan nila binabasa araw-araw kasi kasama mo sila araw-araw. At gustong-gusto nilang basahin ang buhay mo. Nung sinabi mong ikaw ay Kristiyano, yung dating hindi ka pinapansin, ngayon, huhusgahan ka na. Ngayon papansinin ka na. Ngayon susukatin ka na. Ngayon mas magiging strict ang pagsukat nila sa'yo. Lalo kanilang babasahin. At kailangan mga kapatid,
kailangang makita yung tunay na ikaw. Hahanapin kasi nila yung tunay na pagbabago mo eh. Hahanapin nila yung faith na sinasabi mo. Hahanapin nila sa iyo yung faith na sinasabi mo. Paano ba yung faith na sinasabi mo, kapatid? Unang-una, paano ka mag-react kapag may problema? Paano ka ba mag-react? Dati ano ka? Panic. Yung takot. Bagabag. Balisa. Anong ginagawa mo? Dumadaing ka. Hinagpis. O salita ng walang pagtitiwala. Yun dati ginagawa mo. Pero ngayon, dapat ano makikita sa'yo? Ganun pa rin ba? Pag ganun pa rin, walang faith. Pero dahil ikaw ay binago na, nandun na yung faith, ano na lalabas sa'yo? Salita ng tiwala, salita ng pag-asa, salita ng biyaya ni Lord. Tama mga kapatid? At kahit nga sa pagpipray, minsan pag narinig ka na, dapat hindi na yung, oh, Panginoon, maawa ka. Hindi na ganun ng prayer mo. Kasi kilala mo na ang Panginoon na naawa na sa'yo. Alam mo na kung anong ginawa niya para sa'yo, kaya hindi ka na nagmasusumamo doon sa habag at awa ng Diyos. Yun ay panalangin ng walang pananampalataya at walang pagkilala sa tunay na Diyos na naawat na habag sa iyo. Tama mga kapatid? Paano ka humarap sa pangangailangan mo? Kulang na kulang ka sa kumakapit. Sa patalim ka pa rin ba kumakapit? Kaya ka kasi sa patalim kumakapit, kasi hindi ka makakapit sa salita ng Diyos. Kung sa salita ng Diyos ka kumakapit, hindi ka kakapit sa patalim. Ano ba ibig ko sabihin na kumakapit sa patalim? Ay, hindi yung ginagawa ng mundo to solve that particular situation. Yun ang ginagawa mo. Pag may real need, wala ng Diyos, ibinenta na pati kaluluwa. Yun yung kumakapit sa patalim. Pag may tunay na pangangailangan, ay no, wala pang pangangailangan. Yes, Lord, I will trust you. I will faith in you. Pero nung tunay na may pangangailangan na, wala ng Diyos. Binenta na kaluluwa mga kapatid. Ano ang pinopost mo sa FB mo? Masarap bang basahin yun? O masarap kainin? Ano ang pinopost mo sa FB? Nakakapagbigay buhay ba? O nakakabigat? Kawalang pag-asa ba? O kakulungan? Kahinaan ba? Pagiging biktima? O tagumpay? Mga kapatid, dito nakikita ang tunay na faith. People are looking, watching, scrutinizing, measuring faith in you. Kasi without the proof of your faith, everything you say will just be a noise. Kung walang patunay ang faith na sinasabi mo, lahat na sinasabi mo, ingay lang yan. Anong faith na sinasabi nito? Siya nga mismo walang faith. Kaya nga tatanungin nila, totoo ba yung faith mo? Di pakita mo nga. Pakita mo nga yung faith mo kung talagang totoo. Kaya nga dito papasok ngayon yung Philippians chapter 4, verse 6 to 7, mga kapatid. Sa example lang, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Nare-recite mo pa, kabisado mo pa. Pero ang tanong, are you anxious? Ikaw ba ba ay nagwo-worry? Ang sabi dito ng Biblia, in everything do not worry. In everything do not worry. Bakit ka hindi mag-worry? Kasi yung worries mo kasi binigay mo sa Diyos. Binigay mo sa Kanya. Ininatag mo sa Kanya, kaya hindi ka na mag-worry kasi binigay mo sa Kanya. Hinayaan mo lang siya take charge. Ikaw na lang na mag-solve nito. And how? Paano? Pray it once. Ilapit mo sa Kanya. Then, give Him thanks. Bakit ka nag-give Him thanks? Because He has His hand doon sa problema mo. He has already taken care of it. He has already answered it. At ang sabi niya, it is done. It is done. It is finished. Kaya nga ikaw ay may kapanatagan. May peace ka na. Bakit ka may kahit wala pa solusyon yung problema mo, pero inilapit mo na sa Panginoon, ikaw yung panatag na. Bakit? Kasi it is done na eh. Wala pa lang yung solution dyan, pero it is done. Siya nasabi, it's done. Therefore, the solution is already here. It's here. Hindi pa nga lang lumalabas, but it's here. It is finished. Kahit hindi mo alam kung paano. Kaya nga po mga kapatid, ang peace is beyond understanding. Kung ang peace mo is within your understanding, panatag ka dahil eto na, hawak mo na ang solusyon. Pero peace beyond understanding, panatag ka kahit wala pa yung hawak mo solusyon because you know, beyond your understanding,
understanding na the solution to the problem is already settled in it. Hindi mo alam kung paano, pero it's already done. Yung wala ka pang hawak, pero kaya mo maging masaya at panatag at sigurado ka na. Masaya, panatag at sigurado ka na, mga kapatid. Kasi, nabubuhay ka na sa kondisyon na tapos na, settled na, hawak mo na kahit hindi pa. Di mo nakikita. Bakit? Kasi ang faith is assurance of things unseen. Kasi kung nakikita mo na, hindi na kailangan ng faith. But faith is the assurance of the things unseen. Ano na mga kapatid, napaka-practical ng ano na to, ng verse na ito. Napaka-practical at napaka-spiritual. Anong practical nito? Mga kapatid, may problema ka. Meron kang malaking obligasyon na kailangan masettle. Kung hindi mo kailangan ang Panginoon na gagawin mo ngayon, palang balisa ka na. So kung ikaw ay settled na at nananampalataya ka sa Panginoon, at that very moment ikaw ay panatag, makakatulog ka pa rin ng payapa. Masarap pa rin ang tulong mo, pero wala pa solusyon. Pero sabi mo, alam ko, pinagkaloob na ng Panginoon ang solusyon. Ang opposite naman dun sa isang, wala pang problema, nag-worry na. Wala pang problema, pero nag-worry na. Paano kaya pagtanda natin? Saan tayo, sino magpapakain sa atin? Paano kaya pag tayo lahat ay retired na? At the age of 70, sino magpapakain sa atin? Ilan taon ka ngayon? 35. Tagal pa pa din. Isipin mo, from 35 to 70, yun ang mga problemahin mo. Gabi, i-meditate mo yun. Gabi, inaalalahan mo, namayat ka na. Ang laki ng advantage nung may problema, and yet siya ay namamahinga ng payapa. Ang ibig ba sabihin nun, babaliwalayin na natin ang problema? Hindi. Ganito mga kapatid, ibig sabihin nun, aya ka payapa, alam mong narinig ng Diyos ang iyong hinaing, alam mong tinugunan niya. Ngayon dahil tinugunan niya, nasa kanya na ang solusyon. Ngayon humanda ka, makinig ka. Humanda kang makinig sa solusyon ng Diyos na ibibigay sa'yo. Maaaring minsan ang solusyon, it involves you. Maaaring minsan may gagawin ka na sasabihin ng Panginoon, gawin mo ito, anak. Puntahan mo ito, anak. Pero ang point doon ay sa kabila ng lahat ng problema mo, panatag ka. Dahil alam mo, naririyan si Lord eh. Napakasarap noon, mga kapatid. Wala pa yung solusyon, and yet ikaw ay relax na. Hindi yung ikaw ang kahit na kahit dito, hanap ka dito, paano ko ba bibigyan ng solusyon yung problema ko? Hanap, Mare, tulungan mo ako, Mare, tulungan mo. Sasabihin ako, Mare, akala ko ba ito ay videos? Akala ko kayo born naging ka, akala ko kami faith na sinasabi. Ano sinasabi mo? Sa palagay mo, ito yung maganda ka bang witness para sa kanya? Maganda kang witness on the negative side. Dinefeat mo yung purpose mo bilang tunay na witness. Pero kapag nakikita yung, Mare, laki ng problema nito, pero kita mo panatag. Kapitan mo, bakit ka, Mare, panatag pa rin sa kabila ng pinagdadala? Meron akong Diyos. May Panginoon akong Jesus na nangako sa akin na solusyon at kastugunan sa lahat ng problema ko. In fact, natugon na lahat eh. Hindi mangyayari pa, naibigay na niya. Sabi niya kasi, it is already done. Already done. Kaya nga mga kapatid, dyan yung very practical sa Mark 11, 23 to 24. Ano yun? Sabi ng Mark 11 to 23 to 24. In everything mga kapatid, whatever you say with your mouth, with faith, you can say to the mountain, pick yourself and go, throw yourself into the sea, and it shall follow you. It shall be done for you. So whatever you ask, believe that you have it. Believe that you receive it, and it will be yours. It shall be done for you. Hindi mo sasabihin, mangyayari, ako'y gagaling. Hindi. Sabihin mo, pinagaling na ako ng Panginoon. And ikaw ay mag-relax na. Cancer ang sakit mo, pinagaling na ni Lord. Mag-relax ka na, huwag ka na mabagaba. Kaya ka nataas ang cortisol. Worry ka ng worry. Gabi-gabi iniisip mo, worry ka ng worry. Mapanatag kapatid. Anyway, kung mamatay ka man, sa langit naman ang punta mo. That's the point mga kapatid. Everything. Do not worry. Give everything to God. Yun ang point doon mga kapatid. At yun ay hinahanap ng tao. Nakikita yun ng tao. Ngayon, hindi ito wavering, hindi yung pagbabago. Kaya nga sabi, be thankful eh. Kahit wala pa. Kasi very, very noticeable po mga kapatid yun. Very, very clear reflection of God in your life. Hindi mo sabihin na, o
baka naman hindi gusto ni Lord. O bahala na si Lord kung anong gusto niya. Mga kapatid, lahat ng binayadan ni Kristo sa krus, gusto ni Lord para sa atin. Lahat ng kasama sa binayadan ni Jesus, gusto ng Diyos para sa atin. Tandaan niyo mga kapatid, binayadan ba ang problema mo? Yes. Bayad siya. Binayadan ba ang pagkain mo? Bayad yan. Binayadan ang kagalingan mo? Bayad yan. Lahat nga kasi ng binayadan ni Jesus, kaya nga niya binayadan kasi gusto niyang ibigay sa iyo. Ang kailangan mo lang tanggapin ito. Tanggapin ito mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, ito basahin niyo. Faith. Next kapatid. Faith. Wala ulit. Faith is not convincing God to give. Minsan ka na ginagawa, kino-convince natin si Lord para bigyan tayo. Faith is not convincing God to give. Faith is possessing what God has already given. Palakpakan natin ang Panginoon ng mga ang faith mo mga kapatid ay hindi magmamakaawa sa Diyos na ibigay mo Lord, sapagkat kung hindi talaga ibibigay Lord, hindi talaga ibibigay ni Lord. Sapagkat kung ibibigay naman niya, ibinigay na niya. Kaya ano ngayon? It is just possessing, paghawakin, pag-receive na lang sa bagay na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Ano yung mga binigay na yun mga kapatid? Salvation. Nagmamakaawa ka ba ba sa Diyos para sa kaligtasan? No! It is already given. Tatanggapin mo na, ipopossess mo na. Kung ligtas, salamat Panginoon. Kasi merong iba, nagpipilit maghanap pa rin ng kaligtasan kung saan mapupunta. May church na dito, may Carmel pa. Pupunta pa doon sa kung saan, naghahanap pa rin ng kaligtasan. Akala ko ba ligtas ka na kay Kristo? Nandito ka na, nakita mo na, natagpo ka na rin. So kung saan ka pa pupunta? Akit ka pa ng bundok. Ang mga kapatid, that is not faith. Ang sabi ni James, sa James 1:6, but when you ask, you must believe and not doubt. Ito po ang condition mga kapatid. Pag nag-ask ka, you must believe and not doubt. Because the one who doubt is like a wave of sea blown and tossed by the wind. Ito masakit, basahin niyo mga kapatid. That person, nakasulat ba dyan mga kapatid? Wala na naman. Ayun, basahin niyo mga kapatid. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Ikaw ba yung kapatid? Humingi sa Diyos, and yet sabi mo, hindi ko sigurado kung umibigay. Ikaw ba yung mga kapatid, and yet sinabi nakakuha ka ng Diyos, and yet naghahanap ka pa. Naghahanap ka pa kasi hindi ka pa sigurado sa pangako ng Diyos sa'yo. Anong sabi? That person should not expect to receive anything from the Lord. Huwag kayong kapatid. Pag ikaw ay humingi sa Diyos, ay aminin mo at tanggapin mo ng tinanggap mo na, kasama na sa binayadan. Pero pag ikaw pa double-minded, pickle-minded, bibigay ba Lord? Hindi bibigay Lord. Baka naman hindi gusto ni Lord. Hindi. Ay huwag kang umasa na tatanggap ka. Kaya kapatid kasi ang faith is not a lottery. Hindi ito sugal na parang wedding. Na maaaring tumama ka, maaaring hindi. Hindi ganun ang faith. Faith is a law. Ito ang law of heaven. If you have faith, it shall be given to you. Amen. Amen. It shall be done to you according to your faith. If you do not believe that you are saved, then ano sabi, you are not saved. Gayon ka maghanap, sige, humanap ka sa iba kung may makikita kang tunay na kaligtasan. Mga kapatid, it is a legal proof. Huwag kang magdududa. Huwag mong ibaba ang expectation mo. Sabi mo, okay lang naman Lord, baka hindi mo kaya ibigay. Okay lang na hindi sumagot si Lord. O baka sabi ni Lord, ay no, mali yun mga kapatid. Pag ganun ang pag-iisip mo kapatid, huwag kang mag-expect na may matatanggap ka. Ayan no? Hindi ako may sabi nun. Ano yung kapatid, I have an example, wala na lang siya dito, kinuha na ng Panginoon. Like kung na-example siya, our beautiful sister Cora. Talagang, I have witnessed her life. Noong bata pa yan sila Jay, may kwento yan. Wala silang kakainin. Wala silang pagkain. Anong ginawa
Panginoon. Nilagay niya ang plato. Nilagay niya ang plato sa lamesa. Oras ng pagkain, nakaupo sila, nagpupuri sila sa Panginoon, nagpapasalamat sila. Oras ng pagkain, may kumatok, may dalang pagkain. Because the Lord will certainly will not disappoint those who trust in Him. Amen. Ikaw na tinawa sa Diyos, hindi ka disappoint. Kasi yun ang law. Faith is the law that governs heaven. You shall be saved through faith. Kaya pakita mo yung faith. Maaring ang tao, maniniwala ang tao, nag-witness ka, sa taong medyo mainit yung pangulo mo. Hindi pa perfect yung attitude mo, nagsishare ka sa kanya ng gospel. Hindi ka pa naman perfect. Okay naman maniniwala sa iyo kasi yung attitude mo mga kapatid, you are not saved by attitude. You are not saved by being perfect. You are saved by faith. Pero ang taong nagsishare at nag-witness ka, pero kakakitaan mo ng walang pananampalataya, walang maniniwala dyan. Tama mga kapatid? Kasi faith nga yung ating faith nga lang ang ating tubig din, pwede mo na ako. Hindi nga perfect ang asal. Nagagalit ka pa rin. Sabi na, di ba pagkarang kadalasan ba pagka ikaw Kristiyano na, alam mo, born again ka na? Akala ko ba, born again ka? Bakit ka nagagalit? Bakit? Hindi na ba kung wala na ba karapatang magalit? Ay kagalit-galit. Eh si Kristo nga, nagtaog pa ng lamesa. Buti nga, hindi ko tinoba lamesa niyo. Ano gagawin ko sa inyo? Tataog ko yung lamesa niya. O hindi nga, si Kristo nga nagtaog ng lamesa sa galit. Lalo na when He's confronting sin. Pagkasalanan, against sin. Bakit pagka-Kristyano na? Bakit ikaw nagagalit? Ba't ikaw nainit ang ulo pa rin? Aba, tao pa rin, nasa physical body pa rin ako. Mga kapatid, that person can still witness. Kasi nga ang asal is not as long as we are still in this body, we are being renewed day by day. Day by day. Day by day. Improvement day by day. Until perfectness comes on the day of Christ. Kailan ang perfectness mo? On the day of Christ. Ibig sabihin nun, pag tinawag ka na, pag makit ka na sa langit, pag bumaba na si Jesus, that is already perfect ka na sa iyong asal. Hindi ko kinukonsinti ang masamang asal, dapat may development ka. Dapat may improvement ka. But do not look at that na reason kaya hindi ka makapag-witness. At hindi rin yun na reason kaya hindi sila maniniwala sa iyo. Pero kapag ang faith mo, hindi nakikita sa iyo, hindi talaga sila maniniwala sa iyo. Because it is through faith that we are saved. Amin mga kapatid. Kaya ngayon, hindi hope, hindi wish, sa legal proof. Huwag kang magduda. Kaya pagka ganun mga kapatid, tingnan niyo yan, tanong mo na lang, ano ba talagang gusto mo? Hindi? Oo. Aasa ka o hindi? Nasa iyo. Mag-decide ka. Kung di ka naniniwala na may kagalingan, mag-decide ka. Okay, sabi nila, okay. Hindi ka gagaling. Wala problema. Ayaw mo paniwalaan, there is healing. Ay, okay lang. Hindi ka mati-disappoint. Ayaw mo paniwalaan, ang Diyos, I cannot provide for you. Hindi ako naniniwala kaya provide ni Lord. Kung di ako kikilos, hindi mo-provide ni Lord. Kung yan ang paniwala mo, walang problema. It will be done for you. Di kumilos ka't maghanap ka para mag-provide ng pangangailangan mo. Ganun naman ang Panginoon eh. It shall be done to you according to your faith. So itama mo para ng palataya mo. Kung gusto mong iyasa lahat sa Lord, ang lahat ng bagay di iyasa mo, you will not be disappointed. Ang asawa ko, sabi niya, ang favorite ni Lord. Aba, she is not disappointed. Paborito siya ni Lord, kaya ang asawa niya yung pinaka-the best na asawa may bigay sa kanya. Kasi favorite siya ni Lord eh. Amen? Yun lang yung mga kapatid, it should be done to you. Kasama sa biniyatan yan eh.
ipasa mo lang sa Diyos. Napakabuti po ng Diyos natin, mga kapatid. Yun eh. Dapat nakilala natin ang napakabuti ng Diyos natin beyond our understanding. Huwag mo limitahan ang kabutihan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kung nililimitahan mo ang power ng Diyos sa buhay mo, hindi doon mo lang makikita ang power ng Diyos. Hanggang doon lang. Kasi ang limit nga natin is according to our faith. Kung ang faith mo ay lampas sa bubong na ito, lampas sa langit, according to your faith. Tama mga kapatid? Mahalaga ba faith? Sa pag-witness? Mahalaga. Mahalaga ba makita ang faith sa atin mga kapatid? Mahalaga. Amen mga kapatid. Ngayon, ano ang priority ng buhay mo ngayon? How do you eat and drink? Paano ka daw kumakain at umiinom? Kasama doon ang what do you eat and drink? Testimony din to. What do you eat? What do you drink? Testimony din yan. Although you will not be saved by what you eat or what you drink, hindi naman mawawala ang kaligtasan mo by what you eat or what you drink, but what do you eat is a testimony. It is a witness. Walk and talk. In your talk, anong mga talk mo? Full of problem? Ang talk mo ba ay full of problem? O ang talk mo ay full of promise? God's promise on Sunday. Yes, daw, salamat sa mga pangako mo on Sunday. Puro pangako, dinidikla mo sa katabi mo. Pag nag-sell kayo ng Sunday, puro pangako ni Lord, yes. Pagdating ng Lunes hanggang Linggo, Lunes hanggang Biyernes, hanggang Sabado, puro problema naman. Sa bahay, sa asawa, sa kapitbahay, ang lumalabas sa bibig mo. Pinapanood tayo mga kapatid. Ikaw ba'y grateful ngayon o complainer? Ikaw ba'y mapagpasalamat o mapag-complain? Alam mo mga kapatid, I will tell you this truth. If you can say 3 thankful statement every morning, kung makapagpapasalamat ka sa Diyos, paggising mo sa umaga ng 3 bagay, ikaw ay tunay na mayaman. Mayaman. Ano yun? Hindi yung pasalamat na salamat Lord, may hangin. Huwag yung gayo, napakababaw naman noon. Salamat Lord, humihinga pa ako. Salamat Lord, may araw. Hindi yung klase yung bagamat salamat sa Panginoon meron. Pero huwag naman gayo kasi wala namang motivation doon. Walang ano eh. Napakasyalo. Kasi lahat ng even yung mga makasalanan niya, yung mga kriminal na, may hangin at may araw din. Hindi yun. Ito mga kapatid, madami kang problema, madami kang aborto sa isip mo nung gabi. Kung ulog ka naman maya pa, salamat po sa magandang araw na binigay mo sa akin. Salamat po sa magandang mangyayari sa araw na ito. Salamat po sa magandang bukas. Bakit? Kasi di ba pinag-praise na sa atin, maganda ang ating kinabukasan sa Panginoon. Di ba sinabi na sa atin, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Ay, di pwede mo sabihin, salamat po, napakaganda ng araw to. And yet, yung asawa mo may sakit doon, meron kang hahabulin doon tao, may problema. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na binigay mo sa akin. Kaya mo sabihin yun? Kung kaya mo sabihin yun, mayaman ka pa. Sa mga taong maraming pera. Sa mga taong maraming pera, hindi nila kaya sabihin yun. Lagi may complain, lagi may problema, lagi may alalahanin, lagi may worries. Pero po, salamat Lord. You are relaxed, you are comfortable, you are peaceful. Peace beyond understanding. Hindi mo naiintindihan, hindi mo naman, pero ikaw ay panatag. Salamat Lord. Pinapasa mo na ako sa exam. Hindi ibig sabihin, hindi ka na mag-aaral, pero pag nag-aaral ka kapatid, ang sarap mag-aaral. Ang sarap, wala kang worries eh. Kaya kasi nagpapanik, natatakot ka, paano pag bumagsak ako, paano pag bumagsak ako? Paano pag bumagsak ako? Alam mo, di ba sinabi na natin, the wicked, the thing that the wicked fear shall come to them. Yung mga wicked, yung mga natatakutan nila, mangyayari talaga sa kanila. The Lord said it. Pero pag sinasabi mo yung mga lahat ng magandang bagay, the Lord, whatever the Lord hear, nakasunod siya sa Bible, whatever the Lord hear you say, the Lord will do it for you. Salamat Lord sa napakagandang araw nito. Amen mga kapatid. Meron ka ba? May ba iniisip mo na ano kayong pagpapasalamat ko sir? Ipagpasalamat mo na yung bagay na gusto mo mangyari. Lord, salamat po. Meron kaming passive income pag age namin ng 60 at retire na kami. Salamat Lord, ikaw ang magsusustain sa amin. Salamat Lord, hindi ko mabilang ang limpak na pagpapala binigay mo sa amin na kami makitsyan din ng pagpapala. Salamat Lord, hindi kaya sarap. Ngayon parang nakangiti ka na. Wala pa pero nakangiti ka na. In comparison, in opposite mo sa mga tao
pero sa'yo, ibinigay na ng Panginoon. Hallelujah. Ano mga kapatid? Kaya mga kapatid, when you give thanks, it converts your fear to faith. Yung takot mo nagiging faith. Kasi lahat, example ba, ng takot mo, Lord, una nga. Wala nga maisip ko, anong takot eh. Wala na kasi maisip na takot. Kung ang takot mo, kino-convert niya yun sa faith. Yun ang magiging basis mo sa faith. Your problem to provision. Your complaint to contentment. Ano? Are you still fearful of many things or positive because you have God who takes care of everything? Kung ikaw mga kapatid ay rattle, balisa, at nakikita nila na ganito kapatid, mga kapatid, running the rat race, tulad nila, tulad ng mga hindi mananampalataya, kung paano mag-reason, kung paano kumilos, mga kapatid. Kung sila, they don't believe, they will not believe. Tandaan niyo mga kapatid, if they don't believe, they will, all the more, will not believe. So ano pinapanood mo? What do you read? Saan mo nilalagay ang trust mo? Sa trust kilod o sa trust sa ibang tao o sa kapitbahay o sa kung saan-saan. Mga kapatid, binabasa po yan ng iba. So mga kapatid, mahirap ba? Hindi! Hindi mahirap kasi yan ka eh. Natural sa iyo yan eh. Ang mahirap ay mag-plastic. Kung hindi ikaw, yun ang mahirap mag-fake. Mahirap mag-fake ng bagay na hindi ikaw. Pero kung natural sa iyo, ikaw talaga yan. Hindi mahirap kapatid yan. Isa sa pabuhay mo lang kung sino ka. Amen mga kapatid. Sa harap nila. Kung sa tingin mo kapatid, ito, mas tingin mo, kung sa tingin nila, katulad ka pa rin namin. Sa opisina, kuha ka ng gamit na hindi iyo. Kinuha mo na stapler, kinuha mo pa ang ballpen, pati yung computer, gusto pang iuwi. Tapos sasabihin mo sa amin na tungkol sa pet na ito, tungkol kay Lord, hindi kami maniniwala sa iyo. Ang sharing mo noise lang, ingay lang, tatawanan ka lang, ay ang mayroon pang influence eh. Mapapahiya ka eh. Pero kung ano ka talaga, kung tunay ka, na nakikita yung pagbabago sa'yo, madali magsalita. Sila na mismo magtatanong. Kasi nga kapatid, again, it's not about asal, but it is about faith. Ang ending nito mga kapatid, sino nag-glorify? And glorify your Father in heaven. Yun naman ang ending nito eh. Kapag tama ang ilaw mo, ang reaksyon ng tao, may Diyos pala talaga eh. Magtakin mo na bago yan. Ay, hindi mo mababago yan eh. Pero nabago. Abay, talagang may Diyos. Tayo mga kapatid, pinipilit misa natin na pagbaguhin isang tao sa pamamagitan natin. Yan, tutungo tayo doon. Tutungo tayo doon. Ang verse na ito mga kapatid, may saysay ang faith mo. Hindi lang sa pagiging mabuting tao, magiging tulay ka papunta ng tao sa Diyos. Ito po yung nagpapalala sa atin sa mga napapagod na mananampalataya. Minsan iniisip mo na parang walang effect sa iba. Kung pakiramdam mo parang walang nakakapansin, parang maliit lang ginagawa mo, parang walang epekto, huwag kang gigib up. Kasi ang sinasabi po ng verse ng mga kapatid, may nakakakita, may naaabot, may naluluwalhating Diyos. Minsan hindi mo alam kung sinong naluluwalhati at naiilawan. Minsan hindi mo alam kung sinong naiilawan, pero alam ng Diyos kung sino ang naiilawan ng ilaw mo. Hindi mo kailangan sumigaw para magningning, kailangan mo lang manatiling tapat, totoo sa liwanag na binigay ng Diyos, patuloy mo lang i-reflect ang biyaya ng Diyos. Point number 3, rely on the power of prayer and the Holy Spirit. Rely on the power of prayer and the Holy Spirit. Alam mo bakit kung bago ka pa lang, bago ka pa lang believer, hindi ka disqualified. You have been qualified. Tingnan, balikan natin yung lalaking pinalayas mula sa masamang espiritu. Sino mas bago na magmi-minister na agad? Yung lalaki yun, ikaw. Sino mas bago magmi-witness? Mas babago ka pa kaya kesa doon? Kakalaya pa lang, sabi ni Kristo, punta na ikaw doon. Ikaw katagal na. 10 years ka na. 20 years na ang iba nag-church, hindi mo nakaka-witness. No condemnation mga kapatid, pero yun ang totoo. Kaya hindi ka disqualified kung bago ka pa lang, mga kapatid. Kung feeling mo mahina ka, good. Maganda yung feel na mahina because God's power works best in our
power. Kung nadala sila sa galing mo, ay sila sa iyo aasa. Ay meron mga pastor na pag umalis yung pastor, ayaw na mag-church eh. Kasi nadala lang sila sa galing ng pastor eh. Pero kapag nadala sila sa Diyos, dahil mo naman sila dalhin, hindi mawala ka ng mananampalataya. Amen mga kapatid. Ano ba mga kapatid? God is not asking you to change. Hindi siya sabi, baguhin mo, katabi mo, baguhin mo, anak mo. God is not asking you to change. He is asking you to walk with God. At habang naglalakad tayo, nakasama natin ng Diyos, may mga taong sasabay sa atin, makikinig sa atin, at makakakilala kay Jesus. Dahil na rin sa Diyos, hindi dahil sa atin. Ano niyo ba mga kapatid? When we evangelize, when we share the gospel, it is a spiritual warfare. Alam niyo yun? Spiritual warfare too. Because a successful, wala ba dyan ulit? A successful evangelism, ayan. Successful evangelism is fundamentally a work of God. Kaninong work daw ang successful evangelism? Work of God, not human effort. Hindi natin kaya baguhin ang puso ng tao. Only God through the Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, matagal ko na sinishare itong tao to. Araw-araw na, linggo-linggo to, makikita kami. Sabihin ko na, yung kapatid ko, lagi ko na sinishare, pero hindi ko nakikita, nakakainis na. Alam niyo mga kapatid, bakit? Kasi nga, Holy Spirit, anong tip? Pagtulog, pagpremyo. Ilayhas nyo. I-cast out nyo. I-declare nyo. Lord, salamat po, ikaw ang nagbubukas ng mata ng mga bulag. Therefore, in the name of Jesus, I speak dito sa aking kapatid na ito. Bubukasan yung mga mata sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi, mga kapatid, sabi ng 2 Corinthians 4:4, the God of this world has blinded the eyes of the unbeliever. Aba, kung bulag ito, mga kapatid, kung bulag ito, paano may ipapakita ang isang napakagandang bagay? Tignan mo, ang ganda-ganda nito. Tignan mo, ang ganda-ganda nito. Kita mo ba yan? Ang ganda-ganda nito. Tignan mo. Eh, bulag nga. Paano niyo ma-appreciate yun? Paano mo makikita yun? Ano kailangan mo na? Kailangan mo na makakita siya. In the same way, mga kapatid, pag nagsisir tayo, pag-pray natin ang kapatid, mga kapatid natin, ito'y makakita muna. Hipuin ng Diyos upang yung ating witness and testimony will now be acceptable to them. Kailangan mag-pray mo kapatid. Hindi yung pag natutulog, ang tingin mo, walang niyang ito, patayin na kaya kita. Pero kayo, pag mag-asawa, magkagalit, hindi na nagbago. Alam mo na, iihiyan mo sa mukha. O pupunas ko yung aking underwear na may iihi, pupunas ko sa mukha. Eh, gano'n na ginagawa na ito para mabago daw yung asawa nila. Paglasing, pwede yung gawin yun. Walang kamalay-malay po. Naasan yun ang inyong underwear na may ihi. Pero hindi yung mga kapatid na magpapabago. Ang magpapabago, ilayhans nyo. Magtiwala ka sa salita ng Diyos. Speak the word of God to Him. And the word of God has power. Hindi lagi i-complain ko na i-complain. Complain ka tungkol doon. Complain tungkol doon. Samantalang ito ang dapat ko nang sabihan at ang solusyon nasa Kanya din. Thank you, Lord. Sino-sino mo complain na? Lahat ng tao nakausap, kinumplim ito ako ng problema. Yung tao ito, magkakaliwa, sawa-sawa na ako. Sabi naman na nakikita, sawa-sawa na ako sa'yo. Gawin mo ang role mo, ikaw nakakilala kay Lord. Hindi, hatid mo sinong sa Kanya, hatid mo sa kay Lord. Alam niyo mga kapatid, kaya pagkakayumat din sa church, daladalan yung asawa at anak niyo. Salamat sa Panginoon. You have stepped on the right direction. You have stepped on the right path. Especially sa mga ama. Yung mga ina, merong ina dito, 10 years na natin ang asawa, hindi pa. Kasi napakalaking bagay, impact ng ama sa pamilya. Panindigan mo ang role mo bilang ama. Ang mga anak mo susunod. Ang ina kasi, hindi mo pwedeng kaya nga kasi ina, ilaw ng lantahan yan eh. Ang ina ay ilaw ng tahanan, pero ang ama ay halimaw. Di ba alam niyo naman natin yan? Halimaw. Alam na natin yan. Hindi pa kayo. Ano ba mga kapatid? Anong sabi sa atin? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witness. You will be my witness when the Holy Spirit comes. Therefore, kung kailangan pala natin ng Holy Spirit at gusto nila na tayo mag-witness, anong gagawin niya? I-activate niya yung Holy Spirit sa atin para tayo makapag-witness.
principle. We don't dive into God's Word just to get information. We dive into it because the Word carries the life and Spirit of God. So, kailangan mo kapatid mag-meditate. Pag inyong prayer time, magbasa ka ng Bible. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos. Mag-memorize ka ng mga verses. Because the Word is Spirit and life. Sabi mo, ako naman ay parang walang Espiritu sa akin. Ay, paano wala kang dalang salita ng Diyos? Ay, puro FB pinapanood mo. Ay, mag-aaral ka ng salita ng Diyos para yung Spirit ng Panginoon eh. God will remind what you have learned through the Holy Spirit. Para may remind ka naman. May remind sa'yo. Walang laman eh, kaya walang may remind. Tandaan nyo lagi mga kapatid, without God, I can't do anything, but I can do all things through Christ who gives me strength. Declare nyo nga, in Christ, I can do all things. Point number 4, be prepared to share your story of the gospel. Ito na yung main context ng ating message. You share your story, but also the gospel. Do not forget the gospel. You share your story. Do not forget the gospel. Meron iba natatapos sa story lang niya. Nakalimutan ng gospel, mga kapatid, kung puro kwento lang, walang kwenta. Puro kwento lang, walang kwenta. Bakit? Siyempre, ang buhay natin is witness. Words are eventually necessary because faith comes by hearing and hearing and hearing the message about Christ. Faith comes hearing and the message is shared through the word about Christ. Romans 10:17. So kung walang gospel, there will be no faith. Without him hearing the word about this, they only heard a good news, a good story, but they will not believe. Kaya ang sabi din sa atin sa next verse, pinapaspasan ko na, binibilisan ko na. Ang sabi sa atin, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. In short, mga kapatid, humanda ka na. Hindi yung kung kailan may opportunity ka. Pastor! Ganito, humanda ka na ngayon pala kapatid. Maghanda ka na. Maghanda ka na. Anong ihahanda mo? Answer. Ano yung answer na sa mo ihahanda? Kung wala sa puso, ilagay mo sa isip. Kung wala sa isip, ilagay mo sa bulsa. May kodigo ka. Kung wala sa bulsa, sa cellphone, may outline ka ng gospel truth. Handa ka kasi mag-share. Be prepared. Hindi yung meron kasi, ito kasi yung first step dapat. Itong first step, nandito tayo sa first step. Ang first step, ask an open question, open-ended question. And listen actively to understand saan nagmumula ang tao to. Ano ang sitwasyon niya. Para doon mo rin ibabase kung saan ka papasok. Ask an active question. Meron kasi nag-evangelize na ito, which is I don't like. Lalapitan ka, are you saved? Tiga! Ay ngaling-ngaling mo. Save ka dyan. Are you saved? Ganun. Ay, nagdadalamhati, dumadaan sa problema, may sakit, may problema, may inisip, may kaaway. Uupakan mo ng are you saved? Diga, una, mag-ask mo ng open question. Ano yung open question? Ano bang sitwasyon mo? Paano ka ba nagkaganyan? Ano ba sa tingin mo kahihinat na niya sitwasyon na yan? Ano ba sa palagay mo ang mangyayari? Ano sa tingin mo makakatulong sa'yo? Paano ka ba magkakaroon ng problema, ng solusyon? Ano ba sa tingin mo ang solusyon sa problema na yan? Ano ba ang kaligayahan mo? Ano ba ang laman ng puso? Yung mga open-ended question. Paano mo lang? Yan yung mga open-ended. Tapos pakinggan yung maigi, yung mga sagot sa'yo sa open-ended question yun. Tapos anong initial step mo? Alam mo kapatid, dumaan din ako dyan. Initial step na ito. Bababa ka doon muna sa level nila. I-share mo nga yung testimony mo. Kung may istorya kang regarding that, para magkaroon naman kayo ng para ka nakika-empathize naman doon sa sitwasyon niya. Ay ako dumaan din dyan, pero ang galing ng ginawa ng Panginoon. Ay hindi ko naman alam kung paano solusyon, pero binigyan ng Panginoon solusyon. Hindi nga. At least meron na kayong means of conversation. You're coming in a similar situation. Alam mo mga kapatid, last 2 weeks ago, meron kaming kamag-anak na lumapit sa amin for a prayer because may sakit siya, nasakit ang ulo niya, kung ano nararamdaman niya. Before we even pray, tinanong mo, ano bang behind this, ano ba ang talagang tunay na problema mo? Alam mo, gusto kang pagalingin ni Lord. Pero bago ka pagalingin ni Lord sa iyong physical na body, gusto mo nang pagalingin ni Lord ang iyong spiritual condition.
ang body mo, pero bago niya i-save ang body mo, mas gusto niya i-save ang kaluluwa mo. Kasi kung i-save ang body mo, mamamatay ka ba din, pero pag save ang kaluluwa mo, mabuhay ka sa nang walang hanggan. Di ba? So yun, may ano muna, may common standing point muna. Pangatlo, mga kapatid, be sure of your faith. Dapat ang gospel mo ay tama. Good news mo ay tama. At I will give you a tip. Learn the simple gospel outline. Kukunin mo nga yung outline mo na to. Ito yung pinaka-simple outline. Alam niyo yung classical, classical bangin? Yung ating mga tracks dati, classical tracks natin, na may bangin sa kaliwa, may bangin sa kanan. Ang nasa kaliwa is God. And God is holy. God is holy. Walang makakapunta sa Kanya na hindi holy kasi may bangin na malalim. On the other side of the bangin is man. And man is sinful. Man is a sinner. At hindi niya kayang abutin yung kabilang side. But God, in His love and His mercy, He placed a bridge between the two cliffs, dalawang bangin. Ano nilagay niya? Yung krus, si Jesus. Nilagay niya si Jesus to reach, to connect man to God. Ay, to connect God to man and man to God. So for you to reach God, you must walk to that bridge. Lalakad ka sa bridge na ito by acceptance, by believing in Christ. Sa pamamagitan ng pananampalataya, makakatawid ka sa kabilang bangin. At yun ang respond dapat nila. At ang pang-apat, after that, sabihin mo naman sa kanila, ano ngayon ang condition mo na i-expectin mula sa Diyos dahil naandito ka na sa piling ng Diyos. Yun mga kapatid, ang simple outline. Yun lang, kapatid. Outline yan, outline. Kahit balik-baliktarin mo yan, makikipag-evangelize ka ng gospel. That is the gospel. Ngayon, dadagdagan mo yan. Siyempre, lalagyan mo ng verses kung kailangan. Lalagyan mo ngayon ng mga support kung kailangan. What does this mean? Halimbawa, God is holy. No one is holy but God. Ano mga kapatid, wala tayo. Ang Diyos naman ay maawain. Yes! Maawain ng Diyos. Ang Diyos naman ay ako siguro ay pagbibigyan. Oo, pagbibigyan ka ng Diyos. Pero ang Diyos ay banal because He demands perfection. Matthew chapter 5 verse 14, be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. Hindi pwedeng mabait lang. Dapat perfecto. Hindi ka makakapasok sa langit kung hindi ka perfecto. Ayan yun yung demand doon. Even yung mga pari, priest sa Old Covenant, bago sila pumasok doon sa innermost sanctuary, yung pinaka-inside ng loob ng tabernacle kung saan nandoon ang presensya ng Diyos, high priest na sila, idiniligate na sila ng Diyos to represent man, and yet pagdating sa loob, na ang taong to'y hindi nag-clean muna, hindi nagpalinis muna ng ritual. Ano mangyayari sa kanya? Mamamatay. Yung mga hayop at yung mga taong tatapak sa Mount Sinai, na hindi na naman Diyos sila mamamatay. Kaya ang God demands perfection. Kaya hindi pwede, ang Diyos na may mabait. Yes, but He also demands perfection. B, pangalawa, ano yung pangalawa? That man is sinner. Man is sinner. Mga kapatid, how many sin does it take for a man to become a sinner? Ano sagot nyo? No! Mali! Zero! Hindi kailangan one lang. Zero ka. Kasi bago ka pa ipanganak, you're already a sinner. Even in your mother's womb, wala ka pa nagagawa. You are already a sinner. So, hindi one lang mga kapatid. It is, you are already a sinner. At lahat ng tao ay nagkasala. Romans chapter 3, verse... Mga kapatid, pumunta na kayo sa Romans, nandun lahat. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sasabihin ng mga iba, ako naman hindi masyado makasalanan. Ay, all nga, I have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. Oo, talaga, kahit si Papa ng Roma, oo. No one is righteous, not even one. Anong point natin dito mga kapatid? Pinapakita natin dito that God is so high and man is so low that man cannot reach God by his own power alone. The insufficiency of man. God's demand for holiness exposes our inability. Pinapakita yung hindi natin kakayanan. We must come to the point. Yung taong kausap mo must come to the point of realization that they cannot reach God by their own righteousness. Sabi nga ng Bible, if you will not surpass the righteousness of the Pharisee, you will not see the kingdom of God. Sino ba yung mga Pharisee ito? Pharisee ito not only obey the 10 commandments, but more than pa, 613
if you will not surpass the righteousness of the Pharisee, you will not see the kingdom of God. Ito natin, balikan natin yung istorya sa yung rich, yung ruler sa Matthew chapter 19, verse 16 to 30. Anong sabi niya? What must I do to inherit the kingdom of God? Ang sabi sa kanya ni Jesus, love thy neighbors, love lahat ng law, sinabi ng commandment, sinabi sa kanya. Sabi ng rich young ruler, I have already obeyed that since my birth. Since my youth. Bata pa ako, ginagawa ko na yan. Ano ang sabi ng Bible? Jesus looked at him with love. Tumingin si Jesus naman pag-ibig. Ano yung pag-ibig na yun? Ang pag-ibig na yun contains sympathy, contains awa, contains panghihinayang, contains pagmamahal. Sa tao ang pag-asa niya dahil sumunod lang siya sa mga utos, siya ay dapat maligtas. Sabi ni Jesus sa isip niya, nakakaawa, nakakahabag, mahal ko talaga siya. Tumingin naman pagmamahal ng Panginoon. And yet, sabi ng Panginoon, kulang eh. Ano? Ano ang sinabi ni Lord? Alam kasi ni Lord kung ano yung mahalaga sa taong to. Sabi niya, ibigay mo, ibenta mo lahat ng ari-arian. Alam niya kasi ito pinakamahalaga sa taong to, yung yaman. Ibigay mo ang lahat ng iyong ari-arian. Ibenta mo lahat ng ari-arian at lahat ng pinagbentahan. Ibigay mo. Let it go. And then come, follow me. Ano nangyari? Umalis yung. Ano ang point doon, mga kapatid? The point is, mga kapatid, hindi pag ang pinagmamalaki mo ay iyong kakayanan mo, doon ka masusubok. Kasi nga sabi ng Romans 3:20, therefore, no one, Romans 3:20 kapatid. Yeah. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. Kung ang pinagmamalaki mo yung pagiging mabait mo, pagsunod mo sa utos ng Diyos, hindi ka tinuturing na matuwid sapagkat ang kautusan ay nagpapakita lamang ng iyong kakulangan at kahinaan at makikita mo na ikaw pala ay isang makasalanan. Anong illustration mga kapatid? Dahil ikaw ay pinanganak na makasalanan, hindi maaalis yung pagiging sinner mo sa pamamagitan ng hindi paggawa ng kasalanan. O sa pamamagitan ng pagriritual, o sa pamamagitan ng pagiging reliyoso, o sa pamamagitan ng pagiging mabait. Hindi mawawala ang pagiging madumi mo sa pamamagitan ng hindi pagdadagdag ng dumi. Kumuha kayo ng isang illustration ng mat. Ano yung mat? Yung basahan sa bahay. Ang basahan sa bahay na marumi. Hindi magiging malinis. 100 man taon na lumipas. Sa pamamagitan ng, bawat tumapak dyan. Sa pamamagitan ng hindi pagdadagdag dito ng dumi. Mananatili pa rin itong marumi. Kahit hindi mo dagdagan ng dumi sapagkat siya'y marumi. Ano ang kailangan para maging malinis? Labhan. Salamat sa mga naglalaba. Ano ang kailangan para maging malinis ang isang marumi? Hugasan. Hugasan, linisin. At pagkatapos, upang mapanatili ang kanyang kalinisan, kailangan siyang takpan. Upang kahit may dumaan man, hindi na siya mababahiran ng dumi. Mga kapatid, ganun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Ganun ang ginawa ng Jesus sa atin. Sapagkat sino ang naglinis sa atin? Yung dugo ni Jesus sa krus. Sino nagpapanatili ng ating kalinisan? Yung dugo ni Kristo sa krus na ibinuhos para sa atin. Kaya hindi ka magiging saved sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Magiging saved ka sa pamamagitan ng paglilinis ng kapangyarihan ng Diyos sa'yo sa pagtanggap mo sa ginawa ni Jesus. Hindi lamang yung mga kapatid, hindi ka lang nilinis ni Jesus. Ang ginawa ni Jesus, inalis yung lumang basahan. Sinunog, di pinako sa krus. Bumili ng bago. Naglagay ng bago, malinis. At ang bago ito, ibang materyales, hindi cotton. Ito ay anti-repellent. Hindi na nadudumihan kahit kailanman. Sapagkat ito'y gawa sa ibang material. Hindi na gawa sa cotton na nadudumihan, kundi makinig kayo mga kapatid, gawa sa bagong material na kahit kailanman, hindi na madudumihan. Nung namatay si Kristo sa krus, at nanampalataya tayo namatay ang lumang pagkataong marumi, inalis. At nung nabuhay siya, nabuhay din ang bago nilalang na malinis.
at hindi na mababahidan ng kadumihan. Bakit? Sapagkat ang bagong born again spirit na ito ay nagmula mismo sa Diyos na kahit kailanman hindi na mababahiran ng kasalanan. Mananatiling matuwid, mananatiling malinis, mananatiling katanggap sa mata ng Diyos. Amen mga kapatid. Yun po mga kapatid ang ating isi-share. Yun po mga kapatid ang ating sasabihin sa kanila. Ngayon mga kapatid, kapag ka naman, yung step 1 and 2 ay okay na. Bakit? Panay natin yung sarili ninyo. Okay na, step 1 and 2. Pag yung step 1 and 2 ay settled na to sa kausap ninyo, pagbigyan nyo na ako, pag panahon na lang naman darating na si Jesus. Hindi mo na kailangan bigyan siya doon sa A, doon sa B. Kapag ka lumapit na sa iyo ganito ang dating. Yung parang yung sasakayo, ang approach sa'yo ganito na. Ako kaya ay kaya pang patawadin ng Diyos. Ako kaya ay maawa pa, mahabag pa kaya sa akin ng Diyos. Kapag ka lumapit sa inyo yung ganyan, kapatid, hindi mo na kailangan dikdikin pa. Dikdik na ito. Huwag mo nang dikdikin pa ng kasalanan. Pero pag lumapit sa iyo, ako naman ay religyoso. Ako naman ay maraming nasasamahang church. Ako naman ay bata pa'y mabait na. Ako naman hindi gumagawa ng tulad ng mga tao yan. Ako naman ay naniniwala din. Ito matindi. Ako naman ay naniniwala din kay Jesus. Ang problema, naniniwala din siya sa ang dami naman niya santo. Akala ko ba naniniwala kay Jesus kaligtas? Ay, ang dami mo santo. Nagpapatunay lamang na talagang hindi ka naniniwala. Sapagkat kung naniniwala ang kaligtasan, ayaw ng Diyos na siya ay may kaagaw sa iyong pagmamahal. Aalsin mo yung mga bagay na yan na nagiging silbi, akad lang, na maramdaman talaga ang tunay na pagpapala. Ano ba nakasulat sa Bible? Those people that trust and believe in idol shall become like idols themselves. Ano tindi nun? Ano ba mga idols? May mata, hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakarinig. May ilong, hindi nakakaamoy. May bibig, hindi nakakasalita. May kamay, hindi nakakahawak. May paa, hindi nakakalakad. Murahin mo man ang murahin. Magbakawa ka man, hindi ka gano'n yan. Ano sabi? They become like them. Bible po ang salita niyan. Hanapin nyo na lamang, i-google nyo na lamang. They become like, ano sabi nung they become like them? Tulad din nila, patay. Patay din. Sa espiritu. At pagpatay ang espiritu mo dating ang araw, pati pasakal na katawan parang patay. Kaya kung hindi naniniwala, tanggapin mo ang buhay. Sino ang buhay? Jesus. Because Jesus is the only way. Because He is only the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Amen. So balikan natin. Ang natin ay step 1, step 2. Agad, grace agad. O pagka siya repentant na, alam na sasagot mo sa kanya, alam mo ba kapatid, mahal ka ng Diyos. Alam mo ba kapatid, hinahanap ka ng Diyos. Sabi, okay, patatawarin ka. Alam mo ba kapatid, nakikipagkasundo sa iyo ang Diyos ngayon. Alam mo ba kapatid, nagpaplano sa iyo ang Diyos ng mabuti. Alam mo ba kapatid, kumakatok sa iyo ang Diyos sa puso mo ngayon. Alam mo ba kapatid, hinahanap ka na ng Diyos. Alam mo ba kapatid, namatay na si Jesus para sa iyo. Siya lang ang namatay para sa iyo. Because salvation is a gift from God. Ito, tignan nyo na lang. Alam nyo na ito, Romans 8:3-4. What the law was powerless to do, God did by sending His own Son. Romans 6:23, the payment for sin is death. But the gift that God freely gives is an everlasting found in Christ Jesus our Lord only. Kay Jesus lang kapatid. Ang buhay ay kay Jesus lang nang gagaling. Hindi kung kanin-kanino mga kapatid. Titus 3 verse 5, He saved us. Not because we are righteous, or not because of the righteous things we have done, but because of His mercy. And the most favorite verse, kahit ito lang alam ninyo kapatid, Ephesians chapter 2 verse 8-9. For by His grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Bakit ganun? Bakit si Kristo lang? Because Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else. For there is no name under heaven given to mankind by which man was saved. But Jesus. Bakit? Si Jesus lang kasi ang napako sa krus. Si Jesus lang namatay. Si Jesus lang ang nabuhay. Si Jesus ang ating intercessor. Amen mga kapatid. So, gano'n na. Nasa paliwanag mo na sa'yo, kita mo, luha na. Ano na? Do not wait. Ipag-pray mo na. Invite mo siya sa prayer. Invite them to receive Christ and pray for them. Kailangan ko, kapatid, makapag-pray sila.
of their conviction of sa puso nila. Pronounced by mouth, from the heart. Tanggapin nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Talikuran ang kanilang lumang paniniwala at tanggapin si Jesus bilang tunay na tagapagligtas. Amen mga kapatid? Amen. Lastly, huwag nyo sila iiwanan doon. Lastly, ano gagawin natin? Tell them now. How? Who they have become. Sino na sila ngayon? Dahil ikaw ngayon ay tinanggap mo na siya, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Hindi ka nakaaway ng Diyos. Ikaw ngayon ay may bagong identity na. Ikaw ngayon ay banal, pinabanal ng Diyos at pananatiliing banal. Ikaw ngayon ay matuwid. You are the righteousness of God. You are heir and co-heir with Christ. You are now seated in the heavenly realm on the right hand of God. You are now, ano ka na? Friend of God. Kaya pag kinanalangin sa Diyos, masakat, didigin niya ang iyong panalangin. Tell them who they are. Tell them the change in their identity. Bakit kailangan natin sabihin yung pagbabago sa kanilang identity? Kasi pag hindi mo sinabi yun, kapatid, doon pala sila titingin sa dati nilang pinanggalingan. At ibabalik sila doon ng maling katuruan ni Satanas at ng mundo. Sasabihin na, yan ba talaga ang bolaget? Wala naman nangyayari sa'yo. Yan ba talaga ang bolaget? Wala namang pagbabago sa buhay mo. Kaya kailangan mo isabihin, ano ang kondisyon ng buhay na nasa Panginoon? Para ngayon doon sila titingin at i-expect nila, yung palang buhay na nasa Panginoon, yung pala yung buhay na nasa Panginoon ay masaya, kaigay-gaya, abundant, malusog, malakas, maganda, mayaman. Yung pala ang buhay na nasa Panginoon. So that they will now look in that direction and expect things to happen also in themselves. Ikaw ay matuwid. You are the righteousness. At darating araw, you will be in heaven together with us, the believer. Ay, ang masaya tayo. Amen mga kapatid. In conclusion, haba. In conclusion, unang-una, we must recognize and accept our spirit of influence. Na-recognize nyo ba? Na-accept nyo na? Na kayo ay influence sa mga tao na yun? Pangalawa, you must live a compelling life. Mabuhay ng buhay na nakapagbibigay buhay. Pangatlo, rely on the power of prayer and the Holy Spirit. And last, you must be prepared. Maganda na kayo kung wala pa kayong mga prepared outline and statement. Maganda na kayo. Kabisahin, memorize, lagi sa puso, sa isip, sa bulsa, sa outline, sa cellphone. Ha, mga kapatid? To speak the truth in love and respect. Huwag niyo kakalimutan yun. Huwag mawawala yung love and respect. Kaya ayaw ng iba makinig sa mensahe ng iba kasi walang love and respect. Dapat may love. We love you. Kaya namin sinasabi ito sa'yo because we love you. Kaya namin sinasabi ito sa'yo dahil mahal ka namin. Kung wala kami pakialaman dyan, may kanya-kanya kayo pananampalataya, paniniwala, hayaan nyo na kami dito. No, mga kapatid. Kaya namin sinasabi ito sa'yo because we love you. Mahuhulog ka na sa bangin. Pinipigilan kitang hindi mahulog sa bangin. Guess yung mga kapatid? Guess yung mga kapatid? Love and respect. So we are only responsible for our obedience in sharing the gospel, not the result. Not the result. The result is up to God. Kaya ngayon, every act of sharing is seed sowing. Kung titignan lang natin ang result, mga kapatid, we will be discouraged. Mati-discourage tayo. Sometimes, ang kailangan natin mga kapatid is to commit praying. Ngayon nakapag-prepare naman, huwag naman yung, Lord, maawa ka, iligtas mo siya. What kind of prayer is that? Samantalang will naman ba talaga Lord, maligtas yun, yung tao na yun? Anong klaseng prayer, kapatid? Prayer of faith and declaration. Yung sinabi ko sa inyo kanina, nag-lay hands nyo, ipag-pray nyo, i-cast out nyo. Huwag kayo magmakaawa sa Diyos na iligtas siya. Ginawa na ninyo ang kailangan niya gawin. Upang ang tao timalitas, ikaw na lang, hinintay ng Diyos. Your witness and your testimony. So, kailangan mo ay sometimes i-review, i-bind, i-loosen, i-cast out. Ha mga kapatid? Ibang topic na yan. So, we ask the Holy Spirit to give us wisdom. Lord, bigyan mo kami ng karunungan, ng strategy, ng style. How to start and finish the conversation. Finally, trust to God to work through you. Huwag kayong kasabihin nyo, hindi ako qualified. Pagtiwala kayo sa Diyos, magagamit ako ng Diyos. Hindi nyo, magagamit ako ng Diyos.
Sabihin nyo nga, ginagamit ako ng Diyos. Ginagamit ako ng Diyos. Sabihin nyo nga, hindi wala namang conviction eh. Ginagamit ako ng Diyos. Gagamitin ako ng Diyos. Amen, mga kapatid. Take away natin. Yun. Take away. Tulad ng taong yun na nakatanggap ng pagpapagaling ni Lord, go back to your sphere of influence. Let's show the changes. Let's show the changes sa mga buhay mo and tell them what God has done for us, to us, and in us. And be prepared and rely on the power of the Holy Spirit to bring people to Jesus Christ. And later, to the fellowship of believers. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig sa amin. Tunay that you truly love us. Tunay, Lord God, na you are truly, Lord God. Hindi mo hahayaan po, Panginoon, na isa sa amin yung mapahamak. Kaya po, Panginoon, even in this kind of teaching, this kind of message, Lord God, go and tell po, Panginoon, hindi lamang para sa hindi lamang para sa mananampalataya, hindi lamang para sa believer, kundi para din sa hindi mananampalataya po, Panginoon, ang kapangyarihan mo. When they heard this message, they will receive you as their Lord and Savior. Kaya kung kapatid na nanonood ngayon, inimbitahan kita. This is the day of salvation. God is calling you. God has opened the door. All you need to do is to walk in. By faith, inaanyayahan kita sa isang maiksing panalangin ng pagtanggap. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako pa isang makasalanan na mapapahamak kung wala ka. Salamat po sa pag-ibig mo. Ikaw ang umabot sa akin. Salamat, namatay ka sa krus upang pagbayaran ang lahat kong mga kasalanan na ginawa, nagagawa at maaaring magawa pa. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang ordero na Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At salamat po dahil nung namatay ka sa krus, namatay din ang luma kong pakasalanan pagkatao. Nanaog ka sa impyerno para sa akin, na itong nabuhay ka, Panginoon, nabuhay din ang bago nilalang. Ang bago nilikha na kawangis ng Diyos sa katotohanan at kabanan. Salamat po ngayon na ako na iligtas, tagapagmana ng iyong pangako, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, at makakasama mo sa kaharian pagdating ng araw. Salamat po na ako ngayon ay nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Lord, you have heard the prayer ng mga taong iyong itinakda ang kaligtasan sa araw nito. Salamat po, Panginoon, for the miraculous move. Salamat po for your love and mercy, favor and grace. And we declare, Lord God, na hindi lamang message ang narinig nila, kundi calling din po, Panginoon. Sa amin, you're calling us to go and tell the good news of salvation. We give you the praise, the honor and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Dadako po tayo sa pagpiraperasyon ng tanaman.